una sa lahat. Pagmasdan ang sasakyan na yan sa Minglanilla, Cebu. May kabilisan na takbo at may nakaupo sa bubungan. Sabi ng LTO, bawal yan. Nahanap na kaya mga pasikat sa kalsada? Ang buong detalye, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Babala sa tsunami, mga nakatira sa tabing dagat maagang pinalikas ng DILG kasunod ng malakas na lindol sa Russia. Kong Sabong, congressman na nahuling nanonood ng online sabong sa gitna ng plenaryo, binatikos ni Senator Erwin Tulfo, kaya dapat daw tuluyan ng pagbawal ang online sugal. At pasalamat at pasaring, VP Sara nag-thank you sa mga pagpabor sa kanya ng Korte Suprema, pero may pasaring sa mga nanggigipit sa kanya. Inalis na ng PHIVOLCS ang tsunami warning sa alinman lugar sa bansa kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Nangunguna sa balita si Faith Del Mundo. Faith, anong oras inalis ang tsunami warning? Gigi, wala na ang tsunami alert na nakataas sa anumang parte ng Pilipinas. Kanina nga bandang 4:40 ng hapon nang tanggalin ng PHIVOLCS yung alert warning. Kasunod nga yan ng malakas na lindol na tumama sa Russia. Pero kanina may mga nakalap tayong video mula sa Russia kung saan makikita mga doktor sa gitna ng operasyon habang yumanig ang magnitude 8.8 na lindol. Makikita nga rin sa video ang paggalaw ng mga gamit sa gusali. Sa lakas nga ng lindol, nagkasira-sira ang isang kindergarten school. Ang malala, nagdulot pa ito ng tsunami. Kita rin sa videong yan ang paghampas ng tubig dagat sa mga nasa coastal area. May inanod pang ang baha o bahay at ibang mga debris. Halos malubog na rin nga yung isang coastal town sa Severo. Ayon sa mga otoridad sa Russia, aabot sa 13 talampakan ang taas ng tsunami. Dahil nga dyan, naglabas ng tsunami warning kanina ang mga bansang malapit sa Pacific Ocean. Kabilang dyan yung Japan, Hawaii, Taiwan, Indonesia at California sa Amerika. Sa video naman na yan, mula sa Japan, makikita ang malaking hampas ng alon sa Hokkaido coastline. May video pang kitang nagsiakyata yung sa mga matataas na gusali ang mga residente. Habang sa Hawaii, halos wala na ring tao sa mga beach doon. Pinaalis muna kasi ang mga beachgoers sa gitna ng tsunami warnings. Dito naman sa Pilipinas, may inilabas ding tsunami alert pero tinanggal din ito ng PHIVOLCS kaninang pasado alas 4. Pero bago yan, nakitang lumakas sa mga alon sa Calayan, Cagayan. Nagbantay rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kabilang sa bayan ng Bugi. Ayon sa nakausap natin mula sa PHIVOLCS, kahit daw malayo tayo sa Russia, posible pa rin tayong tamaan ng tsunami dahil nagka-travel ang tsunami waves sa karagatan. Narito nga yung pahayag ni PHIVOLCS Engineer Angelito Lanuza, Seismic Tsunami Network Operations Head. Nangyayari na po ito. Lahat po ng mga bansa na nasa gilid ng Pacific Ocean ay source po yan ng earthquake. Once na nagkaroon ng tsunami-genic earthquake in these countries along the Pacific Rim of Fire, kung tawagin nga, no? Ay meron tayong mga estimated arrival time to respective countries. Yan ang ulat ni Faith Del Mundo. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte matapos siyang paboran ng Korte Suprema sa usapin ng impeachment. Pero ang ilang eksperto sa konstitusyon tutol sa desisyon ng mga maestrado. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, bakit sila tutol sa desisyon ng SC at ano pang pwedeng gawin dito ng Senado? Jiggy, ayon sa ilang legal experts na nakausap natin, hindi pa naman daw kasi final itong ruling ng SC declaring as unconstitutional itong articles of impeachment laban kay VP Duterte, kaya pwede pa itong magbago. Kaya sa ngayon ay hindi daw dapat muna gumawa ng kahit anong aksyon ang Senado ukol dito. Naghahain pa nga na motion for reconsideration ang Kamara ukol dito. Pero itong si former Justice Carpio ay tutol
dito sa naging desisyon nga ng SC at kabilang nga sa mga kinwestiyon niya ang sinabi ng korte na wala umanong plenary vote bago nga itinransmit itong impeachment complaint sa Senado. Higit 1/3 nga ng Kamara ang pumirma dyan sa impeachment complaint laban kay VP Duterte. Narito po ang pahayag ni Justice Carpio. Finding of the Supreme Court in their decision that there was no plenary approval of the fourth complaint is totally wrong, because that is not what the records of the House show. There was an actual action, actual vote by the plenary to send the fourth complaint to the Senate. It's only executory but not yet final. There's still a chance it could be reversed or changed. Dagdag pa ni Carpio, hindi rin pwedeng i-apply dyan sa ika-4 na impeachment complaint itong 1-year bar rule at sinigundahan naman yan ng isa sa mga may akda ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod. Anya, nag-overreach ang SC sa kanilang desisyon na dapat daw ay muling pag-isipan. At kabilang nga sa kanyang mga kinwestiyon, itong sinabi ng SC na hindi nabigyan ng due process itong si VP Duterte sa reklamo. Narito po ang kanyang pahayag. That happens in the hearing in the Senate. Yes. So even the basis for the Supreme Court ruling of lack of due process is wrong. Samantala sa isang pahayag, nagpasalamat naman itong si VP Duterte sa kanyang defense team sa mga naghain ng petisyon para hamunin ang anyay pang-abuso ng Kamara at sa mga tumuligsa sa anyay persecution o panggigipit sa kanya. Jiggy, sinabi naman ni Carpio na mas mainam kung magtatakda ang SC ng oral arguments bago sila mag-decide dito sa ihahain na motion for reconsideration ng Kamara. Jiggy? Yan ang ulat ni JC Cosico. Sinigundahan ng Senado ang pahayag ng Kamara na dapat buksan sa publiko ang BICAM sa pambansang budget. Yan ay para maiwasan ng mga insertion o singit na budget. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ang sabi ng mga senador tungkol dito? Jiggy, mismong si Senate President Jesus Escudero nagmungkahi na dapat buksan na sa publiko yung mga meetings o pagpupulong sa loob ng Bicameral Conference Committee. Sa loob ng BICAM, Jiggy, nangyayari yung pagpupulong ng mga senador at kongresista para pag-isahin yung magkakaibang bersyon ng budget mula sa Kamara at Senado. Kahapon nga, nauna na si Speaker Martin Romualdez na nangako na bubuksan nga yung BICAM meetings na yan sa publiko. Kung matatandaan mo, Jiggy, yung 2025 budget inabot ng iba't ibang alegasyon ng irregularidad dahil di umano sa bilyon-bilyong pisong insertion ng budget na nangyari sa BICAM. Kaya yung mga senador gusto nila ilabas ang listahan o matrix ng mga nagpabago, nagpa-amend ng budget sa loob ng BICAM para malinawan talaga yan. At hindi lang si Senate President Escudero ang may gustong pabuksan yung BICAM meetings at hindi lang din si House Speaker Martin Romualdez. Maging yung mga miyembro ng minority bloc, kasama na dyan sila Senator Soto, Lacson, Zubiri, Loren Legarda at Risa Hontiveros, kasama na rin yung mga taga-mayorya, Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan, naghain ng resolusyon seeking for the same. Dapat buksan sa publiko ang deliberasyon ng mga kinatawan ng Senado at Kamara sa loob ng Bicameral Conference Committee. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Jesus Escudero. Ginawa ko din yon nung Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Win. Hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Tingin ko hindi mangyayari yan. Sagot ni Senator Escudero sa manay bilyong-bilyong pisong insertion sa 2025 budget.
Jiki, tinawag yan na demolition job ni Senate President Jesus Escudero. Yung sinasabi doon sa isang website na di umano ay nag-insert siya ng halagang around 142 billion pesos sa 2025 budget. Mariin niyang itinanggi, Jiki, na kumita siya mula sa 2025 national budget. Meron din kasing lumabas na CCTV footage dyan sa same website na yan kung saan makikita di umano ni Senate President Escudero na patungo sa opisina ni Speaker Martin Romualdez para daw siguruhin na pasok yung kanyang insertion para sa budget. Bagay na itinanggi ni Senate President Escudero at sinabi paninira lang yan ng ilan sa mga taga-kamara di umano. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Pakinggan natin. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member. Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. May insinuation. At ano naman ang sagot ng Kamara sa sinasabi ni Senator Escudero na manoy paninira sa kanya? Itinanggihan syempre ng mga taga-kamara yung sinasabi ni Senate President Escudero na demolition job kaugnay sa na ibinabato o ipinupukol sa kanya. Wala raw kinalaman ang Kamara sa mga paninira para kay Senate President Escudero. Narito yung bahagi ng pahayag ng spokesperson ng House of Representatives. Pakinggan natin, Jiggy. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Ang tanong naman po ay tinatanong kay Senate President Shees, bakit po sa amin po binabato ang tanong, bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Jiggy, nangangalap lang daw ng sapat na basihan sila Senate President Escudero at oras makumpleto nila yan, ilalabas daw nila yung pangalan na nasa likod ng demolition job at naninira sa kanya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Susunod, congressman na tinuturong nanonood ng online sabong sa plenaryo nagsalita na. At bungo ng tao kabilang sa panibagong mga butong nakuha sa Taal Lake. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Panibagong mga buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake sa paghahanap ng mga nawawalang sabongero. Kinumpirma yan mismo ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Kabilang daw dyan ang isang bungo na may mga ngipin pa. Umaasang DOJ na makakakuha ng DNA mula rito. Matatandaang 6 sa 71 butong nakuha mula sa Taal Lake ang nakumpirmang galing sa tao. Samantala, binubuo na raw ang salaysay ng bago at ikalawang testigo sa kaso. Nandun yung ngipin may ngipin na kasama. Talagang makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo. Na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. Hinog na yung kaso. Itinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA mga programa para mapaganda ang transportasyon sa bansa. Pero may ilang tsuper na tila na pag-iiwan sa pag-andar ng buhay. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Mabayad. Kung titignan, ito ay pangkaraniwang jeep lamang. Pero sa iilan nating mga tsuper na biyaheng Novaliches Commonwealth, ito na ang nagsisilbing tahanan sa gitna ng init, usok, ulan at trapiko. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit
Isyong malalaki, dokumentado. Maghapon mang pumasada ang tsoper na si Tatay Rudy. Sapat lang ang kanyang kinikita para sa pag-aaral ng 4 na anak na nasa Nueva Ecija. Wala tuloy siyang ekstrang pera para pang-upa ng disenteng tirahan habang nagtatrabaho sa Maynila. Kaya ang kanyang jeep ang naging silungan sa loob ng halos 3 taon. Ito po yung aking higaan. Pag natulog po sa gabi, aking mga kalan. Ayan po. Mga gamit ko po sa kaldero. Dito din po. Dito ko nilalagay sa harap. Yung mga kuwang ko. Pagkain ko, naluto ko po kaninang umaga. Yan po yung ulam. Ulam ko, talong sa okra lang po. Saka kamatis na ginisa. Ito ko na po nilalagay, mga damit ko po. Binabalot ko na lang po ng plastic para hindi po mabasa. Nagluluto po ng hapunan. Kapag wala po akong biyahe, nagluluto po ako. Para nakakatipid po sa gastusin. Kain po tayo. Hapunan na. Kalbaryo raw kina Tatay Rudy at iba pang kasamahang driver. Nasa jeep din nakatira. Kapag matindi ang buhos ng ulan. Ngayon pong tag-ulan, paano po yung sitwasyon po niyo? Hindi po ba kayo nababasa ng tubig habang natutulog? Hindi naman po. Basta ilalak ko lang po yung mga ng takapal ko. Tapos nalagay ko yung tali para pag humangin po, hindi kakawag-tawag yung takapal. Hindi papasok yung tubig. Oh. Pag medyo talagang malakas ang ulan, test muna pag Kahit mabasa. Lilipas din po yan. Ang buhay ay parang sa pamamasada. Bawat tao ay may kanya-kanyang biyahe. Mabagal man ang takbo ng buhay ni Mang Rudy, kumpara sa iba, pasasaan pa, ay mararating din niya ang destinasyon na pinapangarap niya para sa pamilya. Nanonood lang pero hindi tumaya. Yan ang pahayag ni Congressman Nicanor Briones ng AGA Party List na siyang nakunang nanonood ng online sabong sa gitna ng plenaryo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang sabi ni Congressman Briones? Jiggy, humarap nga sa amin itong si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nakunan na habang nasa gitna ng sesyon na may hawak na cellphone at nanonood ng sabong. Giit niya, hindi raw siya nag-iisabong. Never daw siya nagsabong sa kanyang buhay ni wala nga raw siyang GCash o kahit na anong apps para dyan. Ang sabi po niya, meron lang daw ipinadala sa kanya yung kanyang pamangkin na video nung nagsasabong. Practice fight daw yan para sa isang derby at iniimbitahan siya na sumali para po sa tradisyonal nga na sabong sa kanilang lugar sa Batangas. Ayon nga kay Briones ay kahit kailan daw ay hindi raw siya nakita sa kahit na anong sabungan. Kaya tinatanggi niya itong aligasyon na siya po ay tumataya dito nga sa nakita sa video sa kanya. Ipinadala lang daw ito ng kanyang pamangkin doon sa Facebook Messenger para ipakita nga na magagaling daw itong mga manok na nandoon sa kanilang lugar. At ayon pa kay Briones, malamang daw ay baka parang sinasabotahe lang daw siya. Pero pinatawad na niya kung sino man daw yung nag-upload ng video na to kahit pa may violation ito sa Data Privacy Act, pinapatawad na rin daw niya ito at para wag na raw sana maulit. Humingi na rin siya ng paumanhin dahil nga nadadamay yung institusyon, itong kamera, dahil nga dito sa lumabas na viral video na ito na umano'y nagsasabong. Giit niya, malinis daw po ang kanyang konsensya. Pakinggan natin itong pahayag ni Briones. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Kaya nga ako fake news .
Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. At Marian, may sinabi rin si Senator Erwin Tulfo tungkol sa mambabatas na ito. Ano raw nakikita niyang dapat gawin? Yes, Jiggy, no, ikinadismaya nga ni Senator Erwin Tulfo itong nag-viral video ng kongresista nga na nakitang nanonood ng sabong sa kanyang cellphone sa gitna pa ng sesyon. Ayon nga kay Erwin Tulfo, kung siya raw yung tatanungin, dapat na raw talaga napapanahon na magpasa ng panukalang batas para sa total ban o tuluyan pong ipagbawal itong online gambling sa bansa. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. I want this online gambling stop. Ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. Pero kung talagang hindi niya na makontrol yung kanyang kate, dapat trabahuin niya muna. Doon siya magtago siya sa bahay niya, magsugal siya ng online gambling. Bahala na po yung ethics committee doon na mag-discipline sa kanya, pero very frustrating. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, lalaki nag-viral matapos umupo sa bubungan ng umaandar na sasakyan, pinagpapaliwanag ng LTO. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita sa Presinto 5. Tukoy na ng LTO ang may-ari ng sasakyan sa isang viral video ng lalaking umupo sa bubong ng umaandar na sasakyan sa Minglanilla, Cebu. Pinagpapaliwanag ng ahensya ang may-ari at ang mga sangkot sa viral video. Bukod sa delikado, wala rin umanong permiso ang kanilang ginawa sa kalsada. Nakipagbarilan sa mga pulis ang isang riding in tandem habang nakikipagkabulan sa Maynila. Yan ay matapos nilang hold upin ng isang estudyante sa Jones Bridge. Naaresto ang backride matapos mabaril sa hita at mahulog mula sa motor. Patuloy namang tinutugis ang kasabat niya. Kalabos ang lalaki ng budol ng mga empleyado ng mga restaurant at convenience store sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, modus ng suspect ang magpanggap na magpapabarya ng pera at pag naabot na sa kanya, tatangayin niya na ito. Umabot sa mahigit 140,000 pesos ang kabuuang nanakaw niya. Naharap ang suspect sa reklamong syndicated estafa. 2 ang patay matapos mahulog sa bangin ang isang loader truck sa La Trinidad, Benguet. 2 pansakay nito ang sugatan din. Base sa investigasyon, magsasagawa sana ng clearing operation ng mga sakay ng truck nang bigla silang mawalan ng preno. Agad namang inihahon ng mga responder ang mga nasawi at sugatan. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit dito bukas sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.